Hello guys! Isa na naman pong full story ang inihanda ko sa inyo. Imagine this, meron tayong isang super inosente, tahimik at simpleng babae na si Antoinette. Isang gabi, na-setup siya at boom! Nagising siya sa tabi ng pinakamalupit at pinakamakapangyarihang billionaire mafia boss sa bansa. Walang iba kundi si Jackson King. Sa sobrang takot para sa buhay niya, tumakas si Antoinette at nagtago sa probinsya. Normal na trope, hindi ba? Umalis si girl, nabuntis, nagtago. Pero dito kayo kumapit dahil ang ipinanganak niyang kambal, sina Elijah at Eliana, ay hindi basta-bastang cute na mga bata. Sa edad na 4 na taon, may taglay silang genius level IQ. Habang ang ibang bata ay naglalaro pa sa putikan, ang anak ng babae nagbabasa na ng libro ng batas. At ang anak ng lalaki, isang master hacker. Ano ang gagawin ng isang malupit na mafia boss kapag nalaman niyang ang hacker na nagpabagsak sa security niya ay ang sarili niyang 4 na taong gulang na anak? At paano po protektahan ng isang inosenteng ina ang kanyang mga henyong anak mula sa paparating na digmaan ng mga sindikato? Naku, interesting hindi ba? At alam ko nang excited na kayo, hindi ko na patatagalin pa. Simulan na agad natin. Ito ang Mafia, Innocent Wife, and their Genius Twins. You can run to the ends of the earth, Antoinette, but remember this. You are carrying my blood and no one escapes Jackson King. Si Antoinette ay ang definisyon ng isang inosente, tahimik at simpleng babae. Ngunit sa isang gabi na malupit na biro ng tadhana matapos siyang traidorin at lasingin ng kanyang sariling mga katrabaho sa isang hotel party. Nagising siya sa kama ng isang estranghero. Siya ay walang iba kung hindi si Jackson King, isang ruthless billionaire. Malamig, walang puso at ang kinatatakutang supremo ng pinakalaking mafia syndicate sa bansa. Isang lalaking nabubuhay sa gitna ng dugo, karahasan at kapangyarihan. Sa takot na maging biktima ng kalupitan ng pamilyang King, tumakas si Antoinette ng walang lingon likod. Ang akala niya'y dun natatapos ang gabing yun. Ngunit makalipas ang ilang linggo, isang balitang yumanig sa kanyang mundo. 2 pulang linya sa pregnancy test kit. Buntis siya at ang dinadala niya ay ang mga anak ng isang demonyo upang protektahan ang kanyang mga pinagbubuntis mula sa madilim at mapanganib na mundo ng mafia. Nagtago si Antoinette sa isang liblib na probinsya. Doon ay sinilang niyang kambal na sina Elijah at Eliana. 4 na taon nang lumipas, akala ni Antoinette ay ligtas na sila. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang mga anak ay magtataglay ng isang pambihirang sumpa at biyaya, isang genius level IQ. Sa edad na 4, habang ibang bata ay naglalaro pa sa putikan, si Eliana nagbabasa na ng mga libro ng batas. At si Elijah naman na isang master hacker na kayang pasukin ng kahit na anong computer system. Nang tangkaing bastusin at saktan si Antoinette ng isang abusadong landlord sa kanilang bayan. Nagalit ang 4 na taong gulang na si Elijah. Upang ipaghiganti ang kanyang mommy, pinasok ng henyong batang system ng landlord para sirain ang buhay nito. Ngunit ang hindi alam ng bata, ang server na yon ay konektado sa main database ng King Enterprise sa Maynila. Sa isang iglap, nag-trigger ang security alarm sa penthouse ni Jackson King. Isang system breach na nagmula lamang sa isang simpleng bahay kubo sa probinsya. Dito na magsisimula ang muling pagtatapos ng kanilang mga landas. Nang sugurin ni Jackson ang lokasyon ng hacker, hindi isang big-time cybercriminal ang nahanap niya, kung hindi ang babaeng 4 na taon niya nang hinahanap. Kasamang 2 maliliit na bata na tila carbon copy ng kanyang muka, tindig at malamig na mga mata. Ngayong alam na ng buong underworld na ang katulad ni Supremo ay meron ng kahinaan, isang inosenteng asawa at 2 henyong tagapagmana. Magagawa ba silang protektahan ni Jackson mula sa mga nag-aabang na kaaway? O ang pagbabalik ba ni Antoinette sa piling ng isang mafia boss ang magiging mitya ng mas malaking panganib para sa kanyang mga anak? Matutunan kaya ng isang inosenteng puso na mahalin ng isang halimaw kung ang henyong kambal na mismo ang gumagawa ng paraan para paglapitin silang dalawa?
Welcome to the dark, dangerous, and high-tech world of the King Mafia. Masakit ang buong katawan ni Antoinette nang magmulat siya ng mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang damba ng kisame ng isang marangyang silid na pinaliligiran ng mga gintong disenyo at mararangyang chandelier. Ngunit hindi ang ganda ng silid ang kumuha sa kanyang atensyon, kundi ang nangingibabaw na amoy ng mamahaling pabango ng lalaki, sigarilyo at alak. At ang masakit na realidad, wala siyang suot na kahit anong damit sa ilalim ng makapal na satin blanket. Nang dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tabi, halos huminto ang tibok ng puso ni Antoinette. Isang lalaki ang natutulog ng nakadapa, bahagyang nakatakip ang kumot sa perpekto at matipuno nitong likod na may mahabang peklat. Isang patunay na mga nakalipas na madidilim na labanan ang mukha nito. Kahit natutulog ay nagtataglay ng isang mapanganib na kagandahan. Matangos ang ilong, matalim ang panga, at ang mga labi nakatikom sa isang seryosong linya. Siya si Jackson King, ang bilyonaryong madalas niyang makita sa mga balita, ngunit sa likod ng marangyang suit nito ay ang katotohanang siya ang pinakamataas na pinuno ng underworld, ang supremo ng mga mafia. Diyos ko, nanginginig na bulong ni Antoinette habang mabilis sa tumutulong kanyang mga luha. Paano nangyari to? Ang tanging natatandaan niya ay ang anniversary party ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya kagabi sa hotel na ito. Bilang isang simpleng encoder, hindi siya mahilig makisalamuha. Ngunit pinilit siya ng kanyang mga katrabaho na inumin ang isang baso ng juice. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Uminit ang kanyang katawan. Nagtaksil ang kanyang sariling isip at ang huling memorya niya ay ang paghila sa kanya ng isang matangkad na lalaki papasok sa penthouse suite na ito. Tinraidor siya ng mga katrabaho niya. Ibinenta siya. Nang tangkaing igalaw ni Antoinette ang kanyang mga binti, napasinghap siya sa sakit. Ang bawat sulok ng kanyang katawan ay nagpapaalala sa bagsik at bagsik ng gabing nagdaan. Sa tabi ng kama, sa ibabaw ng glass table, ay may nakalapag na isang mamahaling itim na baril, isang custom-made semi-automatic pistol, at sa tabi nito ay isang gintong card na may selyo ng pamilyang King. Ang makitang armas na iyon ay sapat na para dagsain ng matinding takot ang buong pagkatao ni Antoinette. Kung magigising ang lalaking ito at makikitang isang hamak na babaeng katulad niya, ang natulog sa tabi nito, baka hindi na siya masikatan ng araw sa mundo ng mga King. Ang buhay ng isang ordinaryong tao ay parang langgam lang na madaling tapakan. Nanginginig ang buong katawan, dahan-dahang bumaba si Antoinette sa kama. Pinipilit na wag gumawa ng kahit na anong ingay. Bawat yabag niya sa malamig na sahig ay tila ba hakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Pinulot niya ang kanyang nagkapunit-punit na damit sa sahig. May mantsa ng dugo sa puting sapot ng kama. Isang permanenteng marka ng kanyang kawalan ng malay at pagka-inosente na permanenteng ninakaw sa gabing yun. Habang sinusuot ang sirang damit, narinig niyang bahagyang paggalaw ng lalaki sa kama. Napatigil si Antoinette. Pigil ang hininga habang ang puso niya ay parang lalabas na sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Umungol ng mababa si Jackson, isang tunog na puno ng otoridad at panganib, ngunit hindi ito nagising. Hindi na nagkasaya ng panahon si Antoinette. Bitbit ang kanyang tsinelas at bag, dahan-dahan niyang pinihit ang mamahaling doorknob ng penthouse. Nang makalabas siya sa hallway, patakbo siyang tinahakandaan patungo sa fire exit. Iniiwasan ang mga CCTV at ang mga naglalakihang bodyguard na nakasuot ng itim na suit na nagbabantay sa lobby. Tumatakbo siya sa gitna ng malamig na madaling araw. Umiiyak at pilit na binabaon sa limot ang mukha ng lalaking umuwasak sa kanyang tahimik na buhay. Ngunit hindi alam ni Antoinette ang gabing yun ng pagkakamali ang magiging simula ng isang habang buhay na pagtatago. Dahil ang binhing naiwan sa kanyang sinapupunan ay ang susunod na magiging pinakamakapangyarihang pangalan sa buong bansa. 4 na linggo ang lumipas, ngunit para kay Antoinette, ang bawat araw ay isang parusa. Hindi siya makatulog ng maayos. Bawat gabi, ang malamig na titig at ang mabigat na hininga ng lalaki sa penthouse ang bumabangon sa kanyang mga panaginip. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon na magsimula siyang makaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka tuwing umaga.
Sa loob ng maliit at lumang banyo ng kanyang inuupahang apartment, nanginginig ang mga kamay ni Antoinette habang hawak ang isang pregnancy test kit. Nakapikit siya, umiiyak at taimtim na nagdarasal na sani namamalikmata lang siya sa mga nararamdaman. Pakiusap, Panginoon. Huwag naman po, bulong niya sa dilim. Nang dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata, tila gumuho ang buong daigdig sa kanyang paanan. Dalawang malinaw na pulang linya. Positive. Napaupo si Antoinette sa malamig na sahig ng banyo. Napahawak sa kanyang tiyan na patag pa rin. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng isang halimaw. Ng lalaking kinatatakutan ng buong underworld. Ang binhing na sa sinapupunan niya ay dugo at naman ni Jackson King. Hindi to pwedeng malaman ng kahit na sino, mariing sabi niya sa sarili, habang ang mga luhay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Alam ni Antoinette ang ibig sabihin nito kung malalaman ng mga king na nagdadalang tao siya at nagdadala ng tagapagmana, kukunin ng mga to ang kanyang mga anak at ilalagay sa isang mundong puno ng baril, dugo at kamatayan. O kaya naman baka ipalaglag ito ng lalaki dahil para sa isang mafia boss ang isang katulad niya ay isang malaking operational risk. Sa labas ng kanyang apartment, naging mas marahas ang paligid. Isang gabi, habang nakadungaw sa bintana, napansin ni Antoinette ang dalawang itim na sedan na dahan-dahang dumadaan sa kanilang iskinita. Ang mga lalaking nasa loob ay nakasuot ng formal na itim na suit at may mga hawak na larawan. Ang kanyang larawan mula sa HR department na dati niyang kumpanya. Nalaman niya na ang balita. Galit na galit si Jackson King dahil may nakapasok sa kanyang pribadong kwarto. Pinapahanap ng Supremo ang babaeng nagnakaw ng kanyang gabi. At walang ititirang buhay ang mga tauhan nito kapag may humarang sa kanilang daan. Kailangan kong umalis. Kailangan naming magtago. Determinadong bulong ni Antoinette na walang kanyang takot bilang isang babae. Napalitan to ng tapang ng isang ina. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hinugot niyang isang lumang maleta sa ilalim ng kama at mabilis na isinilid ang kanyang ilang pirasong damit. Iniwan niyang kanyang natitirang sahod sa kumpanya. Nagpalit ng SIM card at winasak ang kanyang lumang cellphone upang hindi matunton ang kanyang GPS signal. Sa kalagitnaan ng gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa, lumabas si Antoinette sa back exit ng apartment. Sumakay siya ng magkakasunod na jeepney at bus. Pabalik-balik upang iligaw ang sinumang sumusunod sa kanya hanggang sa makabili siya ng tiket patungo sa isang pinakamalayong probinsya sa dulo ng bansa. Isang lugar kung saan walang internet, walang marangyang hotel at walang Jackson King. Habang umaandar ang bus patungo sa dilim, niyakap ni Antoinette ang kanyang tiyan. Lalaki kayo ng ligtas, hindi ko kayo hayaan na maging katulad kayo ng ama ninyo. Ngunit hindi alam ni Antoinette kahit na anong layo na takbuhan niya. Ang tadhana ay may sariling GPS at ang dugong nananalaytay sa kanyang sinapupunan ay hindi kailanman magiging ordinaryo. 4 na taon ang mabilis na lumipas. Ngunit ang bawat segundo'y ginugol ni Antoinette sa ilalim ng anino ng pag-iingat. Namuhay siya sa isang liblib at tahimik na bayan sa probinsya, kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang kaluskos na mga dahon. Doon sa isang simpleng bahay kubo na pinaliligiran ng malawak na bukirin, tinaguyod niya kanyang maliit na pamilya gamit ang pagtitinda ng mga gulay at pagtanggap ng mga labada. Ngunit ang buhay niya ay hindi naging ordinaryo mula nang isinilang niya kanyang kambal, sina Elijah at Ileana. Mula sa unang araw na lumabas ang mga ito sa mundo, alam na ni Antoinette na may kakaiba sa kanila. Hindi sila tulad ng ibang sanggol na madalas umiiyak ng walang dahilan. Ang kanilang mga mata na may kulay abong ningning tulad ng kay Jackson ay tila ba nag-obserba na kaagad sa paligid ng may matalas na karunungan. Habang lumalaki, lalong nagiging kapansin-pansin ang kanilang pambihirang talino o genius level. Sa edad na 4, habang ang mga kalaro nila sa sapa ay natututo pa lamang magbilang ng 1 hanggang 10, si Eliana ay tahimik nang nakaupo sa sulok, binabasa at kinakabisado ang isang makapal na diksyonaryo at mga lumang libro ng batas na hiningi ni Antoinette sa isang retiradong guro. "Mommy?" Malumani na tawag ni Eliana isang hapon habang tinuturong isang talata sa libro. "The municipal ordinance regarding to local regimes to have a constitutional loophole. The farmers are being shortchanged."
Napatigil si Antoinette sa paghihiwa ng gulay. Halos mabitawan ng kutsilyo. 4 na taong gulang pa lamang ang kanyang anak na babae. Ngunit ang bokabularyo nito ay pangkolehiyo na. Ngunit kung ang talino ni Eliana ay nasa teorya at pagsusuri, ang kambal naman itong si Elijah ay may kamay at utak ng isang master engineer at coder. Ang hilig ng batang lalaki ay ang mga sirang kagamitan. Isang araw, binilan siya ni Antoinette ng isang sirang laptop at ilang lumang cellphone mula sa ukay-ukay at junk shop para lamang may mapaglaruan ito. Kinabukasan laking gulat ni Antoinette nang makitang gumagana ng laptop. Hindi lang basta gumagana, binago ni Elijah ang buong operating system nito gamit ang mga piyesa mula sa mga sirang cellphone. "Mommy, look! I bypassed the regional firewall of the local network to get a stable satellite signal. Now we have free high-speed internet." Seryoso at walang kaimo-emosyong sabi ni Elijah habang ang malilit na daliri mabilis na sumasayaw sa keyboard. Nang sandaling yon, dinaluhong na matinding takot si Antoinette. Lumapit siya kay Elijah, tinawakan ang balikat ng bata habang nakatitig sa mukha ng kanyang anak na lalaki. Halos manindig ang balahibo niya. Ang talas ng mga mata nito, ang paraan ng pagtikom ng bibig kapag may seryosong ginagawa, at ang lamig ng aura nito kapag nagsasalita. Lahat ng yun ay isang perpektong replika ni Jackson King. Ang dugong mafia ay unti-unting gumigising sa katawan ng kanyang mga anak. "Elijah, anak," nanginginig ang boses ni Antoinette. "Pakiusap, huwag mong gagawin niya sa mga kompyuter ng pamahalaan o ng malalaking kumpanya, ha? Mapanganib. Baka may makahanap sa atin." Tumingin si Elijah sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay biglang lumambot. "I won't let anyone find us, Mommy. At kung may magtatangkaman, ako ang haharap sa kanila." Niyakap ng mahigpit ni Antoinette ang kambal. Pinagmasdan niya si Eliana na tumango bilang pagsang-ayon sa kapatid. Natatakot si Antoinette. Alam niyang pambihirang talino ng kanyang mga anak ay isang biyaya. Ngunit sa mundong pinagtataguan niya, maaari rin itong maging isang maliwanag na beacon na magtuturo kay Jackson kung saan sila. At araw-araw, dinarasal niya na sana ay manatili na lamang silang nakatago sa ilalim ng mga anino ng simpleng pamumuhay sa probinsya. Ang init ng hapon sa probinsya ay tila nakikibagay sa nagbabagang tensyon sa loob ng maliit na bahay kubo ni na Antoinette. Kakauwi niya lang mula sa palengke, ngunit ang kanyang itsura ay malayo sa dating kalmado. Magulo ang kanyang buhok, may konting galos ang kanyang braso at basang-basa ng luhang kanyang mga pisngi. Napasandal siya sa dingding na kawayan. Dahan-dahang napaupo at tuluyang humagulhol habang nakahawak sa kanyang dibdib. "Mommy!" Agad na binitawan ni Eliana ang makapal na aklat na kanyang binabasa. Habang si Elijah naman ay mabilis na binitawan ng kaninang hawak para sa kinakalikot ng motherboard. Sabay na lumapit ang 4 na taong gulang na kambal sa kanilang ina. Kahit sa ganitong murang edad, ang kanilang mga mukha hindi nagpapakita ng takot na pangbata. Sa halip ang kanilang mga mata ay napupuno ng isang malamig at mapanganib na seryosong ekspresyon. "What happened, Mommy? Sinong gumawa niya sa'yo?" Mababa ngunit mariing tanong ni Elijah. Ang boses nito, bagamat pambata pa, ay may kakaibang bigat na tila ba isang utos mula sa isang pinuno. Kumarap si Antoinette sa kanila. Pilit na pinatitigil ang kanyang pagkikbi. "Wala, mga anak. Okay lang si Mommy. Nadapa lang ako sa palengke." Ngunit hindi ordinaryong mga batang kanyang kausap. Tinignan ni Eliana ang punit sa laylay ng damit ng ina at ang marka ng marahas na pagkakahawak sa braso nito. "You are lying, Mommy! Your micro-expression shows high distress, and those bruises are finger marks. Someone held you by force." Hindi na nakapagsinungaling si Antoinette. Sa huli, umamin siya ng may-ari ng lupang kanilang kinatatayuan, isang sakim at mayaman na landlord na si Don Tomas. Ay tinangka siyang bastusin at saktan nang magmakaawa siyang palawigin ng bayad sa upa. Tinulak siya nito at pinagbantaang palalayasin sila. Sa susunod na araw ko hindi siya papayag sa masasamang kondisyon nito. "Huwag kayong mag-alala, gagawa ng paraan si Mommy. Lilipat tayo ng tirahan," umiiyak na sabi ni Antoinette bago siya tuluyang ginupo ng pagod at stress. Dahilan upang makatulog siya sa kanilang banig. Nang makasiguro na mahimbing ng tulog ng kanilang ina, nagkatinginan ng kambal. Walang salita, ngunit ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang henyo ay mabilis na nagkaunawaan. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "No one hurts our mommy and gets away with it."
Malamig na pahayag ni Elijah. Ang mukha niya sa sandaling yon ay ang perpektong imahe ng isang malupit na pinuno na handang magpabagsak ng kaharian. I will trace his physical assets and legal liabilities, Elijah. You take care of his digital footprint. Tugon ni Eliana na mabilis nang lumapit sa lumang laptop. Piniit ni Eliana ang switch ng kanyang binagong computer. Isang hybrid ng makina na binuo niya mula sa mga scrap metal, lumang router at pinalakas na satellite antenna. Ang berdeng liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang mga abong mata habang ang kanyang maliliit na daliri ay nagsimulang sumayaw sa keyboard sa bilis na hindi kayang sabayan ng isang ordinaryong tao. Searching Tomas Alcantara. Bulong ni Elijah. Sa loob lamang ng 3 minuto matapos mabypass ang local network ng kanilang munisipyo, lumabas sa screen ang lahat ng tinatagong dumi ng landlord. He has offshore accounts, dami corporations, and high-frequency transactions. Pagsusuri ni Eliana habang mabilis na binabasa ang mga lumalabas na data sa stream. Elijah, code blue. Burahin mong lahat ng likidong ari-arian niya sa bangko. I-divert mo sa mga biktima ng land grabbing. Copy that? Maikling sagot ni Elijah. Gumawa siya ng isang komplikadong algorithm, isang natatanging worm virus na siyang mismong nag-imbento upang pasukin ang pribadong server ng landlord. Nagsimula ang pag-download, pinasok ng virus ni Elijah ang firewall ng landlord na parang kutsilyo sa mantikilya. 0%, 40%, 80%. Ngunit habang papasok si Elijah sa pinakapuso ng system ng landlord upang isagawang pagbura, isang hindi inaasahang pulang linya ng code ang biglang humarang. Ang screen ay biglang nag-flashing na isang advanced cryptographic warning. Wait! Napatigil ang mga daliri ni Elijah. Kumunot ang kanyang noo. Ang server ng landlord ay hindi nakabukod. Peke ang kanyang kumpanya. It is just a minor node. Front Corporation para sa isang mas malaking network server sa Maynila. Anong network? Tanong ni Eliana. Bahagyang lumapit bago pa man makasagot si Elijah ang kanyang ginawang worm virus. Dahil sa labis na agresibo nito ay otomatikong bumagsak sa proteksyon ng malaking server na yon. Ang screen ay biglang nagbago mula sa simpleng green code at naging isang malaking pulang insignia ng isang korona na may nakapulupot na ahas. King Enterprise Database, Extreme Breach Detected. Nalaki ang mga mata ni Elijah sa kanyang pagtatangkang parusahan ang landlord. Hindi niya sinasadyang na-bypass at napasok ang main framework at financial ledger ng pinakamakapangyarihang mafia syndicate sa bansa. Ang mismong organisasyon na 4 na taon na pinagtataguan ng kanilang ina. Elijah, disconnect the proxy! Abort the sequence! Babala ni Eliana nang makita ang panganib. Mabilis pinindot ni Elijah ang override key, ngunit huli na. Ang advanced AI security ng King Enterprise ay nakakuha ng isang tipak ng kanilang data stream. Bagaman nagawa ni Elijah na burahin ang bakas ng kanilang eksaktong lokasyon gamit ang 7 layer ng peking IP, ang server ng King Enterprise ay nakakuha pa rin ng isang pahiwatig. Ang signal ng hacker ay nanggaling sa region ng kanilang probinsya at ang virus na ginamit ay ginawa ng isang utak na may kakaiba at hindi pa nakikita sa antas ng talino. Binalot ng katahimikan ng silid, tumingin si Elijah sa kanyang kapatid. I masked our IP but they know someone from this sector breached them. They will come looking. Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang madilim at marangyang opisina sa Maynila, isang lalaking marahang nagagat ang kanyang tingin habang ang kanyang pulang screen ay nagpapakita ng error report. Ang kanyang hawak na baso ng scotch ay bahagyang nayanig sa matinding galit. Si Jackson King ay tumayot, ang kanyang buong aura ay nagbadya ng paparating na bagyo. Manda, may hahanapin tayo sa probinsya. Sa pinakatuktok na palapag ng King Tower sa Maynila, ang katahimikan sa loob na marangyang opisina ni Jackson ay kasing bigat na isang paparating na hatol. Ang silid ay nababalutan ng karangyaan, mga mamahaling kasangkapan na yari sa madilim na kahoy, mga antigong display at naglalakihang salamin na nakadungaw sa nagliliwanag na lungsod. Ngunit ang gabi na yun ay binalot ng isang mapanganib na lamig. Isang pulang liwanag mula sa 3 malalaking monitor sa paderang sumalamin sa mukha ni Jackson.
Sa gitna ng screen may malaking letrang nakasulat, Main Core, Security Bypassed, Data Infiltration Detected. Si Jackson King na noon ay handa-handahang nagpaikot ng alak sa kanyang baso ay napatigil. Ang kanyang mga abong mata na kasing talas ng agila ay naningkit at sa loob ng 10 taon ng kanyang pamumuno bilang supremo ng underworld, walang sinumang hacker, lokal man o internasyonal na sindikato ang nagawang makalampas sa unang layer ng kanyang digital defense system. Ngunit ngayon, isang hindi kilalang puwersang hindi lang basta lumampas, kundi parang naglakad lang sa sarili nitong bakuran sa loob ng kanyang pinakasikreto at pinakasecure na financial database. Inihampas ni Jackson ang baso ng scotch sa lamesa. Nabasag ito sa libu-libong piraso at ang mamahaling alak ay humalo sa mga papeles sa kanyang mesa. Ang kanyang mga tauhan na nakatayo sa gilid ay sabay-sabay na napayuko, pigilang hininga sa matinding takot. Ang galit ng isang king ay nangangahulugan ng kamatayan para sa sino mang haharang. Sino? Mababa, paus, ngunit dumadagundong ang boses ni Jackson sa buong silid. Sinong nangahas na pasukin ang pamamahay ko? Mabilis na humakbang pasulong si Marcus. Ang kanyang pinagkatiwalaang kanang kamay at hepe ng seguridad habang nanginginig ang mga daliri sa hawak na tablet. Boss, chinek na po ng buong IT department ang IP address at ang coding structure ng virus. Hindi ito galing sa pamilyang Petrov o sa mga karibal nating triad sa labas ng bansa. Ang virus na ginamit, bago to, isang natatanging programming language na ngayon lang namin nakita. At ang source, saan? Unti-unting tumayo si Jackson, ang kanyang matangkad at matipunong katawan ay naghatid ng isang nakakapanghilakbot na aura ng otoridad. Sa isang maliit na probinsya, boss, sa dulo ng rehiyon, ulat ni Marcus habang pinapakitang satellite map sa screen nag-zoom in sa isang liblib na bayan na pinaliligiran ng mga bukirin at bundok. Ang signal ay nag-bounce sa 7 Peking proxy servers. Ngunit dahil sa agresibong katangian ng virus na iwan itong original tong digital signature sa isang lokal na tore doon. Ang signal nagmumula sa isang simpleng bahay kubo. Kumunot ang noon ni Jackson. Isang bahay kubo sa gitna ng kawalan. Ang pinakamalakas at pinakamahal niyang security network na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar ay pinataob na isang taong nagtatago sa isang dukang komunidad. Para kay Jackson, hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng impormasyon. Ito ay isang direktang insulto sa kanyang kapangyarihan at ang sino mang uminsulto sa Supremo ay kailangang magbayad ng sarili nitong dugo. Boss, baka bitag ito ng mga kalaban. Baka gumagamit sila ng decoy para ilayo ka sa Maynila. Babala ng isa pang bodyguard. Tinignan siya ni Jackson ng isang malamig na titig na sapat na para patahimikin ito habang buhay. Kung bitag ito, wawasakin kong bitag. Kung yan yung hacker ang nasa likod nito, kukunin kong utak niya bago ko siya papatayin. Walang sino man pwedeng humawak sa pag-aari ng mga king nang hindi ko pinahintulutan. Humakbang si Jackson patungo sa kanyang lalagyan ng armas. Kinuha niyang kanyang custom-made semi-automatic pistol, ang parehong baril na may selyo ng pamilyang King na naiwan niya sa penthouse 4 na taon nang nakakaraan. Sinilid niya ito sa kanyang holster at sinuot ang kanyang itim na trench coat. Ihanda ang 3 convoy ng SUV. Marcus, ilak ang buong airspace ng bayang yun. Walang lalabas, walang papasok. Utos ni Jackson habang naglalakad palabas ng opisina. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ako mismo ang pupunta doon para tapusin kung ano sino man ang sumubok sa kakayahan ko. Alamin natin kung gaano katapang daga na pumasok sa lungga ng leon. Habang bumubukas ang pinto ng elevator, ang mukha ni Jackson ay nanatiling walang emosyon. Ang akala niya isang karaniwang digmaan ng cyber warfare ang kanyang pupuntahan. Hindi niya alam ang paglalakbay na ito patungo sa probinsya ang magdadala sa kanya pabalik sa nag-iisang babaeng nagnakaw ng kanyang gabi. At sa 2 maliliit na henyo na may hawak ng kanyang sariling dugo at mukha. Ang bagyo ng King Organization ay papunta na at walang sino man ang makakapigil sa pagbagsak nito. Ang katahimikan ng hapon sa liblib na bayan ay marahas na binasag ng ugong ng mga kapangyarihang makina. 3 naglalakihang itim na SUV na may mga madidilim na salamin at walang plaka ang marurot sa maalikabok na daan patungo sa kinaroonan ng maliit at lumang bahay kubo ni Antoinette. Ang mga gulong nito ay nag-iwan ng malalim na marka sa lupa.
Tila ba nagbabadya ng pagyapak ng isang mapanirang puwersa sa isang payapang mundo. Natatarantang lumabas si Antoinette mula sa pinto ng kubo habang hawak ang isang basahan. Halos malaglag ang kanyang puso nang makita ang tatlong mamahaling sasakyang pinalibutan ang kanilang bakuran. Mabilis na bumukas ang mga pinto nito at isa-isang bumaba ang mga lalaki na nakasuot ng formal na itim na suit. May mga earpiece at ang mga kamay ay nakalagay sa ilalim ng kanilang mga Amerikana. Isang malinaw na senyales na sila ay armado. Ngunit ang buong mundo ni Antoinette ay tuluyang gumuho nang bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang unang lumatag sa lupa, kasunod ang pagtayo ng isang matangkad, matipuno at nagtataglay na nakamamatay na kakisigan ng lalaki. Si Jackson King, nakasuot ito ng isang pasadyang itim na suit, may hawak na maapoy na sigarilyo at ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Ang kanyang mga abong mata ay malamig nag-oobserba sa paligid. Hinahanap ang hacker na nangahas na kalabanin siya. Na magtagpo ang kanilang mga paningin, tila huminto ang pag-ikot ng daigdig. Nabitawan ni Antoinette ang hawak na basahan. Ang hangin ay naging napakabigat para sa hingahan. Ikaw, bulong ni Antoinette, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot. Ang lalaking 4 na taon niyang tinakasan, ang lalaking nagwasak sa kanyang kawalan ng malay at nang iwan ng permanenteng marka sa kanyang buhay, ay narito na sa harap niya. Bumaba ang tingin ni Jackson sa babaeng nakatayo sa tapat ng kubo. Ang kanyang mga mata na dati puno ng galit ay biglang nalaki sa matinding pagkagulat. Ang mukhang iyon, ang mga matang puno ng takot at inosenteng luha. Hindi siya maaring magkamali. Siya ang babaeng nagnakaw ng kanyang gabi sa penthouse. 4 na taon nang nakakaraan at biglang naglaho na parang bula. Antoinette, mababa at paos na bigkas ni Jackson. Ang pangalan ay tila isang sumpa at pananabik sa kanyang mga labi. Bago pa man makahakbang pasalong si Jackson, mabilis na bumukas ang pinto ng kubo. 2 maliliit na figurang humarurot palabas at buong tapang na humarang sa harap ni Antoinette. Ginagawang kanilang mga sarili bilang isang kalasag para sa kanilang ina. Sina Elijah at Eliana. Si Elijah ay may hawak na isang kakaibang aparato. Isang high-voltage taser na binuo niya mula sa mga sirang appliance at piyesa ng transformer. Habang si Eliana naman ay kalmado at may hawak na isang binagong tablet na nagpapakita ng kumikislap na mga linya ng codes. Step back, mister. 1 more step towards our mommy and I will discharge 50,000 volts directly to your chest. Matapang at malamig na banta ng 4 na taong gulang na si Elijah. Ang kanyang boses ay walang takot at ang paraan ng pagtayo nito ay tila isang batang leon na handang pumatay. Natigilan si Jackson. Ang kanyang mga bodyguard ay sabay-sabay na bubunot sana ng baril, ngunit mabilis silang itinaas ni Jackson ang kanyang kamay upang patigilin. Ang kanyang buong atensyon ay naako ng 2 bata. Tinitigan niya si Elijah. Pagkatapos bumaling siya kay Eliana. Ang perpektong hugis ng panga, ang matangos na ilong at ang pinakaimportanteng katangian, ang kakaibang kulay abong mga mata na kasing lamig ng yelo. Ang 2 batang ito ay ang perpektong carbon copy ng kanyang sariling muka, tindig at mapanganib na aura. And don't even think about using your security detail, dugtong ni Eliana, habang ang maliliit niyang daliri pumindot sa screen ng tablet. I have already intercepted your convoy satellite communication. In exactly 3 seconds, if you don't retreat, I will wipe out your primary Zurich bank accounts and trigger the emergency engine lockdown of your SUVs. 3, 2... Isang malaking katahimikan ang bumalot sa buong bakuran. Ang mga bodyguard ni Jackson ay napatingin sa kanilang mga dalang device na biglang nag-malfunction at nagpakita ng isang logo ng Corona na may nakapulupot na ahas. Ang mismong logo ng kanilang kumpanya. Ngunit ngayon ay kontrolado ng isang 4 na taong gulang na bata. Hindi napigilan ni Jackson ang mapangisin ng bahagya. Isang ngisi na puno ng pagkamangha at panganib. Ang hacker na bumasag sa kanyang multi-million-dollar framework ay hindi isang dayuhang ahente o karibal na sindikato, kundi ang sarili niyang laman at dugo. Tumingin si Jackson kay Antoinette na ngayon ay umiiyak na at yakap ang 2 bata mula sa likod. Pinasinungalingan mo ko, Antoinette. 4 na taon mo itinago sa akin ng mga anak ko. Umakbang siya pasulong. Binaliwala ang taser ni Elijah at ang banta ni Eliana. Ang supremo ng mafia ay nahanap ng kanyang pinakamalaking kayamanan at ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang hangin sa bakuran ng maliit na bahay kubo ay tila naging yelo. Ang mga bodyguard ni Jackson King ay nanatiling estatwa, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang kanilang boss,
Ang Supremo hindi kailanman nagpakita ng kahit na anong emosyon, maliban sa bagsik ay dahan-dahang lumuhod sa maalikabok na lupa sa harap ng dalawang bata. Binaliwala ni Jackson ng taser na hawak na nanginginig ngunit matapang na si Elijah. Ang kanyang mga abong mata ay nakatitig sa mukha ng batang lalaki. Pagkatapos ay lumipat kay Ilyana na hawak pa rin ang tablet na may kakayahang mapabagsak ng kanyang imperyo sa isang pindot lamang. Ang lapit na ito ang nagbigay sa kanya ng huling kumpirmasyon. Ang hugis ng labi, ang talas ng tingin at ang pambihirang talinong nagawa siyang pasukin. Ito ang tatak ng pamilyang King. "You hacked my system, didn't you, little boy?" Mababat pa usang boses ni Jackson, ngunit may kakaibang lambot na ngayon lang narinig ng mga tauhan. "Multi-millionaire hackers from the West failed to touch even the first layer of my firewall. But you did it in 10 minutes. Using scrap compounds. I did it to protect my mommy." Seryosong sagot ni Elijah. Hindi binababa ang hawak na armas. Ang kanyang maliliit na paa ay matatag na nakabaon sa lupa. "At hindi kita tatantanan kung susubukan mo siyang saktan." Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jackson. Isang ngiting puno ng pride. "Outstanding. You have my spine, boy. And you," baling niya kay Ilyana, na nanatiling tahimik ngunit matalas ang pagmamasid. "You found a financial loop in my offshore accounts? Bold move for a 4-year-old. "Huwag mong hawakan ang mga anak ko!" Isang hysterical na sigaw ang bumasag sa tagpo ng biglang humarurot pasulong si Antoinette. Mabilis nang hinila sina Elijah at Ilyana sa kanyang likuran. Ginagawang kanyang sariling katawan na pananggalang habang marahas na umiiyak. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Ang muka ay putlang-putla sa tindi ng takot. Ang mga alaala ng gabing umuwasak sa kanyang buhay ay muling nagbalik. Ang kapangyarihan ng lalaking ito, ang karasan na nakapaligid sa pangalang King at ang panganib na maaring sumira sa tahimik na mundo na binuo niya para sa kambal. "Umalis ka na dito, Jackson. Pakiusap, nagmamakaawa ko sa'yo. Iwan mo na kami." Pagmamakaawa ni Antoinette, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga balikat ng kanyang mga anak. "Walang kinalaman ang mga anak ko sa'yo. Hindi mo sila anak." Dahan-dahang tumayo si Jackson mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang maamong ekspresyon kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim at possessive na aura na nagpatindig ng balahibo ni Antoinette. Tumingin siya ng diretso sa mata ng babae, isang titig na tila ba bumabasa sa pinakamalalim na lihim ng kaluluwa nito. "Huwag mo kong pagbintangan ng kawalan ng talino." Malamig na sabi ni Jackson habang humahakbang ng paisa-isa palapit sa kanya. Bawat yabag nito ay tila tunog ng kadena na nagkukulong kay Antoinette sa kanyang kapalaran. "Tingnan mo sila. Ang kanilang mga mata, ang kanilang muka at ang kanilang utak. Dugo kong nananalitay sa mga batang yan. Akala mo ba papayag ako ng mga tagapagmana ng King Organization ay lumaki sa isang marupok na bahay kubo? Nagtitiis sa hirap habang ang ama nila ay nagmamay-ari ng kalahati ng bansa. Hindi sila tagapagmana ng kahit na anong sindikato." Matapang naganti ni Antoinette. Kahit ng kanyang boses ay pumipiyok sa takot. "Ang mundong meron ka ay puno ng dugo at patayan. Ayoko na maging mamamatay taong mga anak ko. Mas gusto kong mamuhay sila dito na simple, ngunit may kaligtasan at kapayapaan." "Kaligtasan?" Isang mapait na tawang pinakawalan ni Jackson. Tumingin siya sa paligid ng maliit na bakuran bago muling ibinalik ang tingin kay Antoinette. "Nang pasukin ng anak mo ang system ko, nag-iwan siya ng digital signature na madaling matunton ng kahit na sino may sapat na resources. Kung nahanap ko kayo, mahanap din kayo ng mga kalaban ko. Sa tingin mo ba, hahayaan ng mga kalabang pamilyang mabuhay ang mga henyong anak ng Supremo kapag nalaman nila, umiiral ang mga to?" Natigilan si Antoinette, ang kanyang labing nanginginig, hindi makapagsalita dahil sa brutal na katotohanan na binitawan ng lalaki. Tama si Jackson. Ang kanyang mga anak ay masyadong matalino para sa mundong ito at ang talinong yon ang magiging mitya ng kanilang kapahamakan kung hindi sila mapoprotektahan. "Pinagsinulingan mo ko sa loob ng 4 na taon, Antoinette. Kinuha mo sa akin ang karapatan ko bilang ama." Wika ni Jackson, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging isang haring nag-uutos. Lumapit siya ng sapat para maramdaman ni Antoinette ang init ng kanyang katawan. Inabot niyang panga ng babae at marahang hinawakan ito. Isang hawak na puno ng pag-aari. Ngunit tapos ng pagtatago mo. Mula sa araw na ito, ang buhay niyo sa putikan ay tapos na. Sasama kayo sa akin sa Maynila, sa ayaw at sa gusto ninyo. I will play my wife and I will take my twins.
No! Sigaw ni Antoinette. Ngunit bago pa man siya makapalag, itinaas na ni Jackson ang kamay upang magbigay ng senyales sa kanyang mga tauhan. Marcus, ilagay ang mga gamit nila sa sakyan. Ihanda ang chopper kung kinakailangan. Uuwi ng pamilya ko. Utos ni Supremo. Nakayakap na mahigpit ni Antoinette ang kambal habang dahan-dahan silang ginagabayan ng mga bodyguard patungo sa naghihintay na SUV. Tumingin si Elijah kay Jackson na may halong galit at pagtatasa, habang si Eliana naman inagsimula na mag-analisa ng interior ng sasakyan. Ang laro ng pagtatago ay tapos na at ang inosenteng asawa ng mafia boss ay papasok na sa isang marangya ngunit pinakamapanganib na hawla ng buong mundo. Ang dambana ng karangyaan ay naging isang marangyang hawla matapos ang mahabang biyahe mula sa probinsya na kinapalooban ng isang pribadong helicopter at armadong convoy. Natagpuan ni na Antoinette at ng kambal ang kanilang mga sarili sa loob ng King Manor, isang napakalawak at napakamakapangyarihang mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Maynila. Ang paligid ay napiligiran ng matataas na pader na may mga barbed wire, laser sensors at mga naglalakihang gwardya na may mga nakasukbit na submachine gun. Sa ilalim ng kanilang mga suit, pinasok nila ng isang malaking master suite na mas malaki pa sa buong lupang sinasaka ni Antoinette sa probinsya. Ang sahig ay yari sa mamahaling marmol, ang kamay may sapot na kulay gintong seda at ang mga bintana ay bulletproof glass na nakadunaw sa malawak na hardin. Ngunit para kay Antoinette, ang bawat sulok ng mansyong ito ay amoy panganib at dugo. Nakaupo siya sa gilid ng kama, mahigpit na nakakapit sa kanyang mga binti, habang ang kanyang puso ay patuloy na pumipintig sa takot. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa tuwing naalala na siya ay nasa lilim ng bubong ng pinakamalupit na mafia boss sa bansa. Sa kabilang bandang kambal na ni Elijah at Eliana ay tila walang bahid ng takot. Sa halip na maiyak o matakot sa mga armadong lalaki sa labas, ang 24 na taong gulang na bata ay abala sa pag-inspeksyon sa silid gamit ang kanilang pambihirang talino. Mommy, don't cry. The structural integrity of this room is reinforced with a high-grade titanium mesh inside the concrete. Seryosong pahayag ni Eliana habang dahan-dahan kinakatok ang pader. May hawak siyang isang pirasong mamahaling Belgian chocolate na binigay ng isa sa mga yaya. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang analytical tactician. The perimeter defense is complex, but your smart home gateway has a minor configuration vulnerability. Eliana's right, Mommy. Dugtong naman ni Elijah na kasalukuyan nakatingin sa kisame kung saan nakalagay siyang high-definition security camera thermal sensor. Their central firewall routing protocol is outdated by 2 versions. I can easily upgrade it or shut it down completely if you want us to escape. Mga anak, pakiusap. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay o kalokohan. Nanginginig at pabulong na suway ni Antoinette sa dalawa. Hinila niya ang kambal at niyakap ang mga ito ng mahigpit. Napakamapanganib na lalaking yun. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin sa atin. Ang tunog ng bumukas na pinto ay sapat na upang mapatalon si Antoinette sa takot. Pumasok si Jackson King. Hubad ang kanyang trench coat at coat at ang 2 botones ng kanyang itim na polo ay nakabukas, na nagpapakita ng kanyang matipunong dibdib at ang bahagi ng isang tattoo ng dragon na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang kanyang mga abong mata ay malamig, ngunit may kakaibang apoy na tumatamang tingin kay Antoinette. Lalong hinigpitan ni Antoinette ang yakap sa kambal. Jackson, pakiusap, pakawalan mo na kami. Ibabalik kong lahat ng perang nawala sa landlord. Huwag mo lang kaming ikulong dito. Umakbang si Jackson palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila nagpapakaba sa buong silid. Tumayo siya sa tapat ng kama. Tinignan ng takot na si Antoinette bago bumaba ang tingin sa kambal na matapang din na nakatingin sa kanya pabalik. Ikukulong. Mababa ang boses ni Jackson. May halong sarkasmo. This is not a prison, Antoinette. This is your home. Mula sa araw na to, dito na kayo titira bilang aking pamilya. I have already instructed my legal team to prepare the marriage certificate. I will announce you to the underworld as my official wife. Nalaki ang mga mata ni Antoinette. Asawa? Hindi mo po ka pwede pakasalan. Hindi tayo nagmamahalan, Jackson. Ang gabing yon. Isang pagkakamali ang gabing yon. Isang pagkakamali na nagbunga ng 2 henyong tagapagmana ng King Organization, maring sagot ni Jackson. Habang tinuturo na Elijah at Eliana, lumuhod siya ng isang binti upang mapantayan ang antas ng paningin ng kambal. Ang dugong pamilyang King ay hindi binabayaan sa labas. Elijah at Eliana, ang magiging susunod na pinuno ng aking imperyo.
At ikaw ang reyna na magpoprotekta sa kanila sa tabi ko. Ayoko na maging reyna sa mundong puno ng patayan, sigaw ni Antoinette, ang mga luhay muling pumatak sa kanyang pisngi. Delikado ang buhay mo, Jackson. Araw-araw kang may kaaway, araw-araw may barilan. Ayaw kong lumaki ang mga anak ko na may takot na baka susunod na araw ipatay ng mga ama nila o sila mismo ang targetin. Tumingin si Jackson sa kanya ng isang matigas at possessive na tingin. Tumayo siya, tinawakan na panga ni Antoinette. Pinipilitong tumingin sa kanya ng diretsyo. Kaya nga nandito kayo sa loob ng mansyong ito, Antoinette. Dahil sa labas, wala kayong kaligtasan. Dito ako ang batas. Walang sino mang makakahawak sa inyo nang hindi dumadaan sa bangkay ko. Bago pa man makasagot si Antoinette, sumabat si Elijah. Tinabigan kami ni Jackson mula sa panga ng kanyang ina. Don't touch our mommy if she's uncomfortable, Dad! Natigilan si Jackson sa tawag ng bata, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang buong mansyon ay biglang nakaranas ng isang malakas na pag-uga. Isang ugong ng pagsabog ang narinig mula sa labas ng tarangkahan, kasunod ang tunog ng sunod-sunod na putok ng matataas na kalibre ng baril. Ang pulang emergency lights ng mansyon ay biglang umilaw at ang boses ni Marcos ay narinig sa intercom. Supremo, we are under attack. The Petrov Syndicate track the chopper's flight path. They are breaching the front gate. Tumingin si Jackson kay Antoinette na ngayon ay napasigaw sa takot at niyakap ang mga anak. Ang kanyang mukha ay nagbago, naging isang nakakatakot na demonyo na handang pumatay. Manatili kayo dito, huwag kayong lalabas. Nilabas niya ang kanyang baril at mabilis na lumabas ang silid para harapin ang bagyo, habang sina Antoinette at ang kambal ay naiwan sa gitna ng panganib na unang araw pa lamang ng kanilang bagong buhay. Ang pulang ilaw ng emergency system ay nagmistulang anino ng kamatayan sa loob ng master suite. Ang bawat sulok ng silid ay nanginginig kasabay ng sunod-sunod na pagsabog mula sa labas ng mansyon. Naririnig ang ratrat ng mga otomatikong armas, ang sigawan ng mga naglalaban ng tauhan at ang mga marahas na tunog ng mga bumabagsak na pader. Sinalakay ng Petrov Syndicate ang King Manura. Nalaman ng mga kalaban na ang Supremo ay may natuntun na kahinaan sa probinsya at dinala ito sa Maynila. Para sa mga buitre na underworld, ito ang pinakamagandang pagkakataon para pabagsakin si Jackson King. Diyos ko, Panginoon ko, pakiusap po. Nanginginig na bulong ni Antoinette. Nakasandal siya sa pinakasulok na silid sa likod ng isang matibay na cabinet na gawa sa mahogany. Mahigpit niyang niyakap si Elijah Teliana sa kanyang dibdib. Sinusubukan takpan ng taenga ng kambal upang hindi marinig ang kakilakilabot na tunog ng digmaan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang takot na palagi niyang iniwasan ay nakalipas na 4 na taon ay narito na sa mismong harap ng kanyang mga mata. Isang serye ng mga balang tumama sa bulletproof glass na bintana. Bagamat hindi ito nabasag, ang malalim na lamat ay naiwan ito ay sapat na upang mapaiyak sa takot si Antoinette. Elijah, Eliana, huwag kayong bibitiw kay mommy. Huwag kayong titingin. Umiiyak na utos niya, ngunit ang kambal hindi ordinaryong mga bata. Habang si Antoinette ay napaparalisa sa tindi ng takot, sina Elijah at Eliana na natiling kalmadong kanilang mga utak. Gumagana sa bilis sa isang computer network sa gitna ng krisis. Walang bakas ng luha sa kanilang mga kulay abong mata. Tangi ang lamig at kalkuladong talino ng pamilya. Kung ang makikita dito, Eliana, the primary physical perimeter is down. The hostiles breached Sector 4. Bulong ni Elijah habang dahan-dahan kinalikot ang kanyang tablet sa ilalim ng kumot. I know, the security detail outside our door has been neutralized. 3 armadong lalaking papalapit sa lokasyon natin, malamig na tugon ni Eliana. Matapos basahin ang proximity thermal sensor sa screen, tumingin siya sa kanilang ina na halos mawala ng malay sa takot. Mommy, look at me! Breathe, we will protected you. Elijah, initiate the smart home override sequence. Initiating now, maikling sagot ni Elijah. Ang malit niyang daliri mabilis na nag-type ng mga linya ng bypass codes upang pasukin ang central main server. Sa loob ng 1 segundo, ang kabuang kontrol ng King Manor ay lumipat sa mga kamay ng 4 na taong gulang na henyo. Ang pinto ng master suite ay marahas na winasak na isang shotgun blast. 3 malalaking lalaki, nakasuot ng tactical gear at tactical mask ang pumasok sa silid. May hawak silang mga matataas na kalibre ng baril at ang kanilang mga mata ay naghahanap ng target. Hanapin ang babae at ang bata. Buhay silang gusto makita ng boss.
Sigawan ng pinuno ng mga sumasalakay. Napasigaw si Antoinette sa matinding takot at lalong sinisik ang mga anak sa kanyang likuran. Ramdam niya ang dulo ng kanilang buhay. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga kalaban patungo sa direksyon ni Antoinette, sumila ang isang malamig na ngisi sa muka ni Elijah. Pinindot niya ang encounter key sa table. "Welcome to our playground," bulong ng batang lalaki. Sa isang iglap, ang mabibigat na titanium security shutters na silid ay otomatikong bumagsak mula sa kisame. Hinarangan ang bintana at ang nawasak na pinto dahilan upang mattrap ang tatlong kalaban sa isang airtight na espasyo. Kasabay nitong smart lighting na silid ay tuluyang namatay. Binalot ang buong kwarto sa kabuang kadiliman. "Anong nangyayari? May switch sa night vision," sigaw ng kalaban. Ngunit hindi sila binigyan ng pagkakataon ni Ilyana. "Elijah, discharge the pressure trigger sa auxiliary ceilings vent. Now!" Agad na gumana ang automatic security traps ng mansyon na binagot ni reprogram ng kambal sa loob ng ilang minuto. Ang mga ceiling fire sprinklers ay biglang bumukas, ngunit hindi tubig ang lumabas, kundi isang concentrated non-lethal knockout gas na ginagamit ng King Organization para sa mga extreme riot situations. May gas! Hindi na natapos sa pinuno ng kalaban ng kanyang sasabihin nang tuloy siyang mabuwal sa sahig kasunod ang dalawa pa niyang kasamahan. Bumagsak ang kanilang mga baril sa mamahaling marmol at ang silid ay muling naging tahimik. Nangingilid na dinilat ni Antoinette ang kanyang mga mata nang muling bumukas ang emergency lights. Laking gulat niya nang makitang tatlong armadong lalaking papatayin sana sila ay nakadapa na sa sahig at walang malay. Tumingin siya sa kanyang kambal. Si Elijah kalmadong binaba ang kanyang tablet, habang si Ilyana naman ay maraang pinunasan ng dumi ng kanyang damit. "Threat neutralized, mommy," malumani na sabi ni Ilyana, sabay hawak sa malamig na kamay ng kanyang ina upang patahimikin ito. "Nobody can touch as long as we have network access." Napahagulo si Antoinette at niyakap ang dalawang bata ng buong lakas. Sa gitna ng takot, napagtanto niya ang isang bagay: ang kanyang mga anak ay hindi ordinaryong biktima. Sila ang mga anak ni Jackson King at nagtataglay sila ng utak na kaya magpabagsak at magligtas ng isang imperyo. Ngunit ang digmaan sa labas ay hindi pa tapos at ang Supremo ay kasalukuyan pang lumalaban sa gitna ng dugoang gabi. Ang usok ng pulbura at ang amoy ng sinunog na gas ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng Master Suite. Bagamat ang tatlong kalaban sa loob ng silid ay nakadapa at walang malay dahil sa talino ng kambal, ang labanan sa labas ng mansyon ay nagpapatuloy pa rin. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayot ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa hardin na nagpahiwatig ng King Manor ay isa pa ring aktibong war zone. Nanginginig pa rin ang buong katawan ni Antoinette, naka-lockdown ng silid at ang makapal na titanium shutters sa mga ligaw na bata. Nakaupo siya sa hig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang mga kamay ay nakatitig sa sirang pinto. Sa tabi niya si Ilyana at si Ilyani na natiling alerto. Ang malilit na daliri ni Elijah ay patuloy na sumasayaw sa screen ng tablet. Pinapanood ang feed mula sa mga natitirang security camera sa labas. "The tactical perimeter is stabilizing," pagsusumamo ni Ilyana, na nakaupo sa tabing isang mamahaling chessboard na nakapatong sa side table. Upang palipasan ng tensyon at gamitin ang kanyang pambihirang utak, sinimulan niyang ilipat ang mga piyesa ng chess. "Ang Petrov Syndicate ay umaatras na. They suffered 70% casualties within 15 minutes. Our structural traps deployment delayed their tactical enforcement." "Elijah, Ilyana," bulong ni Antoinette. Ang kanyang boses ay pausat basang-basa ng luha. Lumapit siya, tinawakan ng mga kamay ng kambal. "Pakiusap, tapos na ba? Ligtas na ba tayo?" Bago pa man makasagot si Elijah, isang mabigat na tunog ang hakbang ang narinig mula sa labas ng hallway. Ang natitirang bahagi ng pinto ay marahas na naitulak pasantabi. Mabilis na humarang si Elijah sa harap ng kanyang ina. Hawak muli ang kanyang binagong taser habang si Ilyana naman ay pinindot ang detonator code na natitirang trap sa kisame. Ngunit ang figurang pumasok ay hindi isang kalaban. Si Jackson King, ang Supremo, ay nakatayo sa may pintuan at ang kanyang itsura ay ang perpektong definisyon ng isang galing sa impyerno. Ang kanyang itim na polo may mga mantsa ng dugo ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang custom-made pistol ay hawak pa rin ng kanyang kanang kamay na may lumalabas pang konting usok mula sa dulo ng barrel. Ang kanyang buong katawan ay nabalutan ng galit at ang kanyang mga abong mata ay ligaw na umiikot sa loob ng silid. Hinahanap ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay.
Nang makita niyang tatlong lalaking nakadapa sa sahig, walang mali at nakatali gamit ang mga cable ng kuryente, natigilan ng mafia boss. Pagkatapos napadakong kanyang tingin sa sulok kung saan sina Antoinette at ang kambal. Nabitawan ni Jackson ang kanyang mamahaling baril. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa marmol ay bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis siyang humakbang pasulong. Binaliwala ang taser ni Elijah at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang malupit at walang pusong pinuno, lumuhod siya sa sahig at marahas na hinila si Antoinette patungo sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Tila ba natatakot na maglaho tumuli na parang bula. Diyos ko, Antoinette, mariing bulong ni Jackson. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Akala ko nahuli na ako. Natigilan si Antoinette sa loob ng mga bisig ng lalaki. Ang init ng katawan ni Jackson at ang bilis ng tibok ng puso nito ay nagpapakita ng isang katotohanan hindi niya inaasahan. Ang kinatatakutang supremo ay natakot. Natakot to para sa kanila. Dahan-dahang umiwalay si Jackson sa yakap at humarap sa kambal. Hinawakan niyang balikat ni Elijah at Iliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkamangha at pride. Inobserbahan niyang tatlong kalaban sa sahig at ang binagong control system nang masyong makikita sa tablet ni Elijah. You two, you protected your mother, wika ni Jackson. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na tila ba hindi mga batang kanyang kausap, kundi mga kapwa niya general sa digmaan. Pinasok niyong system ng mansyon at ginamit ang mga traps laban sa kanila. Outstanding! Walang sinumang sundalo kung nakagawa ng ganito kabilis na depensa. Of course, Daddy. We are geniuses, right? Nakangiting sabi ni Iliana. Sa unang pagkakataon, ang pagtawag niya ng dad ay tila isang malakas na suntok na nagpalambot sa matigas na puso ng mafia boss. Tumingin si Elijah kay Jackson. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang taser. We secured the room but you took too long to clear the yard, Daddy. Your tactical response time needs optimization. Isang malakas ngunit mikling tawang pinakawala ni Jackson, isang tunog na hindi kailanman narinig ng kanyang mga tauhan sa loob ng maraming taon. Ginulo niyang buhok ni Elijah at tinawakan ng kamay ni Iliana. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Antoinette na ngayon na nakititig lang sa kanya habang patuloy na umaagos ang luha. Inabot ni Jackson ang mukha ni Antoinette, pinunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. I promise you, Antoinette, pangako ng isang king, ito ang huling beses na may makakalapit na kaaway sa inyo. I will clean up my world for you and our twins. Ang sino mang nagtangkang sumira sa pamilya ko ay makikilala ang totoong demonyo. Sa sandaling yun sa gitna ng nawasak na silid at amoy ng pulbura, naramdaman ni Antoinette ang isang kakaibang pakiramdam. Ang takot ay unti-unti napalitan ng isang kakaibang seguridad. Ang lalaking ito na dati niyang itinuturing na pinakamalaking panganib ay siya na palang magiging pinakamatibay na kalungan ng kanyang mga anak. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ngunit ang digmaan ni Jackson King para sa kanyang inosenteng asawa at mga henyong anak ay opisyal pa lamang na nagsisimula. Ang gabi ng pag-atake ay hindi nagwasak sa depensa lamang. Para kay Jackson King, ang pagtatangka sa buhay ng kanyang pamilya ay isang kasalanang ang tanging kabayaran ay ang kabuang pagkapuksa na nagkasala. Sa loob ng war room sa basement ng mansyon, isang silid na puno ng mga holographic map, satellite, monitoring at mga naka-encrypt na server, nagtipon ng pamilyang King, hindi ordinaryong pulong ng mafia nagaganap. Sa tabi ng Supremo, may nakaupo ang 4 na taong gulang ng kambal. Si Elijah nakaupo sa isang mataas na silya. Ang kanyang maliit na binti nakalawit habang ang kanyang mga daliri mabilis na nag-execute ng mga remote commands sa mainframe. Si Iliana naman nakatayo sa tabi ng malaking digital map. Hawak isang stylus pen sinusuring logistic at financial flow ng Petro Syndicate. Sa may pintuan nakatayo si Antoinette. Niyakap niyang kanyang sarili. Tahimik na pinapanood ang kanyang mga anak. Natatakot pa rin siya sa bagsik ng mundong ito. Ngunit nang makitang determinasyon ni Elijah at Iliana na tulungan ng kanilang ama upang masigurong kanilang kaligtasan, pinili niyang manahimik at magtiwala. The Petrov Syndicate operates on 3 primary shells. Malamig na pagsuri ni Iliana na ang boses ay parang isang batikang prosecutor. Ang kanilang pondo para sa mga armas at tauhan ay dumaraan sa isang bangko sa Cyprus. Kung puputulin natin ang transaksyong ito sa loob ng 5 minuto, ang lahat ng kanilang operational safe houses ay mawala ng operational power at communication. I am already inside their sub-network, Dad, dugtong ni Elijah. Ang kanyang mga abong mata ay sumasalamin sa asul na liwanag ng monitor.
Inilalagay ko ng black hole virus sa kanilang main server. I will fry their database and leak their illegal transaction ledgers directly to the international federal authorities. Napatingin si Marcus, ang kanang kamay ni Jackson sa kambal, na tila nakakita ng mga multo. Ang mga operasyong pangkaraniwang inabot ng mga buwan para planuhin ng kanilang intelligence unit ay nilutas lang ng 2 bata sa loob ng ilang minuto. Isang madilim at nakakatakot na ngising sumilay sa mga labi ni Jackson. Tumayo siya at ipinatong ang kanyang malaking kamay sa mga balikat ng kanyang mga henyong anak. Do it, my league. Show them what happens when you cross the King family. Enter. Sa isang sabay na pagpindot ni na Elijah at Ileana, ang imperyo ng pamilyang Petrov na binuo sa loob ng 3 dekada ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanilang mga computer systems sa buong mundo ay sabay-sabay na nag-crash. Ang kanilang bilyong-bilyong pondo ay naglaho at ang lahat ng kanilang lihim na lokasyon ay nabunyag sa mga otoridad. Kasabay nitong natitirang tactical forces ng King Organization na pinamumunuan ni Marcus ay sumalakay sa natuntun ng main headquarters ng mga Petrov. Hindi nito naging isang labanan, ito ay naging isang marahas na paglilinis. Walang nagawang mga kalaban kundi ang sumukot mabuwal sa harap ng bagsik ng Supremo na ngayon ay may hawak na makabagong cyber intelligence. Nang matapos ang operasyon, humarap si Jackson sa buong underworld sa pamagitan ng isang naka-encrypt na broadcast. Ang lahat ng mukha sa screen ay kasing tigas ng bato at ang kanyang tinig ay dumanggungdung sa parang kulog. Makinig kayong lahat, banta ni Jackson. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panganib. Ang sino mang magtatangkang tumingin, humawak o mag-isip ng masama laban sa akin at inosenteng asawa at sa aking mga henyong anak. Hindi lang kamatayan ang aabutin ninyo. Wawasakin ko ang inyong lahi, ang inyong pangalan at ang inyong imperyo hanggang sa maging abo. Ang aking pamilya, ang aking batas. Mula sa gabing yun, ang takot at paggalang ng buong underworld sa pamilyang King ay nadoble. Nalaman ng lahat ng Supremo ay hindi na nag-iisa. Meron na siyang isang reyna na nagbibigay sa kanya ng kahinaan, ngunit meron din siyang 2 henyong tagapagmana na nagbibigay sa kanya ng walang katulad na kapangyarihan. Umakyat si Jackson mula sa war room at nilapitan si Antoinette na naghihintay sa sala. Niyakap niya ito mula sa likod at siniksik ang kanyang mukha sa leeg ng babae. Malinis na ang paligid, Antoinette. Ligtas na kayo. Wala nang sino mang makakahawak sa inyo. Napapikit si Antoinette at sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay upang suklian ang yakap ng mafia boss. Ang takot ay tuluyan na naglaho, napalitan ng isang malalim na pagtanggap. Nahanap niya at ng kanyang mga henyong kambal ang pinakamatibay na kanlungan sa mundo. Ang marangyang katedral na pag-ari ng pamilyang King ay nabalutan ng puting mga bulaklak, nagningning na mga kristal at ang pinakamataas na antas ng seguridad na nakita sa buong bansa. Ang bawat sulok ng simbahan ay binabantayan ng mga piling tauhan ng King Organization na nakasuot ng formal na mga suit, ngunit ang kanilang mga mata ay matalas na nakatitig sa bawat imbitadong panauhin. Nandito mga pinakamalaking leader ng negosyo, mga impluensyal na politiko at mga natitirang pinuno ng underworld. Lahat sila nandito para saksihan ang opisyal na koronasyon ng bagong reyna ng pamilyang King. Sa dulo ng altar nakatayo si Jackson King. Siya ang definisyon ng perpektong kakisigan sa kanyang pasadyang itim na tuxedo. Ang kanyang dating malamig at walang pusong mukha ay may bakas ngayon nang hindi mapapantay ang pananabik. Ang kanyang mga abong mata ay nakapako sa malaking pinto ng katedral. Naghihintay sa nag-iisang babaeng nagpabago sa kanyang madilim na mundo. Ang tunog ng damba ng organo ay nagsimulang tumugtog, kasabay ng dahan-dahang pagbubukas na naglalakihang pinto ng simbahan. Ang lahat ng tao ay sabay-sabay na napasinghap at napalingon. Doon ay nakatayo si Antoinette. Suot niyang isang napakagandang puting belo at gown na may borda ng mga mamahaling perlas. Ang kanyang mukha na dati puno ng takot at pag-aalangan ay kakikitaan ngayon ng isang kakaibang liwanag, isang inosenteng kagandahan na binalot ng katapangan ng isang ina at asawa. Sa kanyang magkabilang tabi ay ang 4 na taong gulang na kambal. Sina Elijah at Ileana ay nakasuot din ng kanilang maliliit na formal na kasuotan. Si Elijah ay mukhang isang mini supremo sa kanyang tuxedo, bagamat ang kanyang kanang kamay ay may hawak pa ring isang binagong micropager na nakakonekta sa emergency perimeter security ng katedral. Si Ileana naman ay may hawak na maliit na bouquet ng mga bulaklak, ngunit ang kanyang mga abong mata ay patuloy na nag-analisa
sa bawat galaw ng mga VIP guest upang masigurong walang banta. Habang dahan-dahan naglalakad si Antoinette patungo sa altar, ang bawat yabag niya ay tila pag-iwan sa kanyang nakaraang puno ng pagtatago at takot. Tumingin siya kay Jackson at sa unang pagkakataon, isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lalaking dati niyang tinuturing na halimaw ay siya palang nakatalagang maging katuwang niya sa pagbuo ng isang matatag na pamilya. Nang makarating siya sa altar, humakbang pasalubong si Jackson at dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng mafia boss ay naghatid ng matinding kapanatagan sa buong pagkatao ni Antoinette. Napakaganda mo, my innocent wife. Mababat paus na bulong ni Jackson. Ang kanyang boses ay para lamang sa pandinig ni Antoinette. Salamat sa hindi pagsuko sa amin, Jackson. Pabulong na sagot ni Antoinette habang ang kanyang mga mata ay nagbabadyang maiyak sa labis na kaligayahan. Humarap sina Elijah at Eliana sa kanilang mga magulang. Yulu, mathematically compatible today. Seryosong komento ni Eliana na naging dahilan upang mapangiti ang pari at ang mga malapit na tauhan ni Jackson. And the security layout is 100% clear, Daddy. You may proceed with the ceremony. Dugtong naman ni Elijah na sa wakas ay sinilid ng kanyang gadget sa bulsa ng kanyang coat. Ang palitan ng supaan ay naging maramdamin at puno ng bigat ng katotohanan. Nang sabihin ng pari ang mga salitang, "You may now kiss the bride," marahang hinawakan ni Jackson ng bewang ni Antoinette. Nilapit niya ito sa kanya at inihatid ang isang halik na puno ng pag-aari, pangako ng proteksyon at walang katapusang pag-ibig sa harap ng buong underworld. Ang buong katedral ay yumanig sa tunog ng masigabong palakpakan at hiyawan ng mga tao. Mula sa araw na yon, ang kwento ng pagtatago ni Antoinette ay natapos na. Ang inosenteng babae na dating tumatakbo sa dilim ay nahanap ng kanyang ligtas na kanlungan sa piling ng pinakamapanganib at pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, hawak kamay kasamang kanilang dalawang henyong kambal na siyang magpapatuloy at magpapalakas sa kanilang bagong imperyo, alam ni Antoinette na anuman ang damba ng bagyo na dumating sa hinaharap, wala na silang dapat katakutan. Ang pamilyang King ay nabuo na at ang kanilang pag-ibig ay mas matalas pa sa kahit na anong algorithm at mas matatag pa sa kahit na anong armas sa mundo. Ay, grabe yung ride, hindi ba? Mula sa takutan sa probinsya, sa mga high-tech hacking ng ating henyong kambal na sina Elijah at Eliana, hanggang sa marangyang kasalan sa katedral, talagang pinatunayan ni Jackson at Antoinette na kapag pamilya ng nakataya, walang mundong masyadong mapanganib na hindi kayang harapin. Pero bago ko kayo tuluyang iwanan, may isang maikling aral na talagang tumatak sa puso ko habang binabasa natin ang nobelang ito. Alam niyo kung ano? Ito yung katotohanan na walang masihigit pa sa tapang at takas ng pagmamahal ng isang ina. Tingnan niyo si Antoinette. Siya ang definisyon ng pagiging inosente at mahina sa simula. Wala siyang baril, wala siyang bilyones at wala siyang kapangyarihan. Pero nung sandaling nalaman niyang sa panganib ang mga anak niya, hindi siya nag-atubiling tumakbo, magtagot, magpakapagod sa probinsya. At nung sugurin sila ng mga kaaway, ginawa niyang kalasag ang sarili niyang katawan. Pinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang tunay na proteksyon ay hindi lang nasusukat sa kapal ng pader ng masyod o sa dami ng bodyguard. Ang tunay na proteksyon ay nagmumula sa pamilyang nagkakaisa, nagmamahalan at handang magsakripisyo para sa isa't isa. Kahit gaano kagulo ang mundo sa labas, basta't solid ang pundasyon ng tahanan, palaging may ligtas na kalungan. Kaya para sa mga readers natin na kasalukuyang lumalaban din sa sarili nilang mga bagyo sa buhay, huwag kayong susuko. Pamilya ang pinakamalaking kayamanan natin. Sana ay marami kayong natutunan at talagang na-entertain kayo sa masterpiece na ito. Ano ang pinakapaborito niyong eksena? I-comment nyo naman sa ibaba. Huwag kalimutan na i-like ang kwentong ito, mag-subscribe sa ating channel para sa susunod pang mga serialized fiction at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Muli akong inyong narrator na si Miss Maria. Nag-iiwan sa inyo ng paalala. Sa mundong puno ng gulo, piliin pa rin nating maging kanlungan ng isa't isa. Magkita po tayo sa susunod nating kwento.